Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Tsaka pangalawa, kung nalalaman ba ng tao na sugo siya? Nalalaman? O ipapaalam sa'yo ng Diyos? Kasi magdududa ka nga eh. Ba't sino ka ba? Sabihin mo sa sarili mo, sino ako para maging sugo? Eh, ang sabi ng Diyos kay Moises ganito, sa isang talata ng Exodo. Exodo o Deuteronomio? Exodo po. Sige. At sinabi ni Moises, sino ako upang kumaroon kay Faraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ng Israel? Kino-question ng Diyos nagtatanungan si Moises sa Diyos eh, sino ba ako para ako ang maglabas sa mga Israelita at para pumunta kay Paraon? Hinahamak niya, kumbaga hindi niya matanggap na siya yon. Meron sinabi ang Diyos sa kanya na tanda. Tuloy natin naman. At kanyang sinabi, tunay na ako'y sa iyo. At ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Pagka iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan, ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. Ito ang magiging tanda sa iyo. Pagka nailabas mo na sa Ehipto ang bayan, ayun na, ikaw nga ang sugo ko. Eh, paano po yung, kung hindi nyo po ika-open, paano po, alam nyo ba nasugo kayo o hindi? Palagay ko. Sugo. Oo, kasi yung alam ko, hindi alam ng lahat ng pastor sa Pilipinas eh. Alam mo, kaya ko naman sinasabi yon, hindi naman sa pagyayabang. Kasi, nasubukan ko na lahat ng pastor eh. Tinignan ko na lahat ng aral nila. Ang katunayan nga, yung assignment na ibinigay ko, magdadalawang taon na, wala pa nakakasagot ang kahit sino eh. Yung tanong ko na, noong umpisa, pinagtawanan yung tanong ko eh. Tanungin nyo ako sa mga pastor nyo kung asan ng Diyos nung hindi niya pa nililikha ang langit at lupa. Kasi ang common knowledge, ang Diyos nasa langit. Eh nung wala pa langit, asan siya? Hanggang ngayon walang makasagot nun eh. Sinubukan ng mga Baptist, tanong sa pastor nila, sa Haligit Suway, tinanong kay Max. Ang sabi raw ni Max ang sagot, nasa kawalan. Kaya lumalabas yung Diyos niya, pobre. Nasa kawalan, nung hindi pa nilaligridika, langit at lupa. Eh alam mo ba kapatid, may sagot sa Biblia yun eh. At yun, hindi pwedeng yun ay i-ignore kasi kailangan alam mo yun eh kung mangangaral ka sugo. Kasi ang sabi ni Kristo, sa bahay ng aking ama maraming tahanan. Kung hindi ganon, sinabi ko na sana sa inyo. Pupunta ako ron pag hahanda ko kayo ng kalalagyan. Pag naihanda ko na, babalik ako, kukunin ko kayo, dadalhin ko kayo ron. Then, you must know your destination. If you're really of God, dapat alam mo kung saan ka papunta. At dun ka papunta sa tahanan ng Diyos nung hindi niya pa nililika ang langit at lupa. Salamat po. Salamat din, kapatid. Magandang gabi po, Brad Eli. Salamat naman po kasi napagbigyan pa po ako magtanong. Tanong ko po kung ano po yung silbi ng mga kababaihan sa loob ng iglesia. Ako, maraming silbi ang kababaihan, iha. Hindi pwedeng walang babae sa iglesia. Pakinggan mo sa unang Korinto 11. Sa Gis. Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon Hindi maaaring walang man. Ang babae ay di maaaring walang lalaki at ang lalaki ay di maaaring walang babae sa Panginoon. Hindi pwedeng ang lalaki walang babae at ang babae naman hindi pwedeng walang lalaki sa Panginoon. Ibig sabihin, sa paglilingkod sa Diyos, magkasama ito eh. Hindi pwedeng puro lalaki, hindi pwedeng puro babae. Magkasama ito. Sa literal, sa physical, pwedeng yung lalaki walang babae eh. Tingnan mo si Kristo, walang asawa, no? Si Apostol Pablo, di nag-asawa. Pwede siya physically walang babae. Pero pag spiritually, hindi pwedeng walang lalaki, hindi pwedeng walang babae. Ngayon, ano ang mga silbi ng babae sa iglesia? Ang mga babae, taga-akay ng mga bata. Tagaluto. Di ba?
Si Marta, natatandaan mo? Nabasa mo na yon? Na dumating si Jesus, pati yung kanyang mga kapatid, yung kanyang mga alagad, nagluto si Marta sa kusina. Nung pagod na, nagalit pa nga eh. Sabi, ba't hindi mo ako patulungan kay Maria? Ayun. Ay, mga babae rin, yung kanilang kabuhayan, itinutulong nila sa iglesia nung araw kay Kristo. Yung mga babae, 8:2 ng Lucas. At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit. Si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. At si Juana na asawa ni Chusa, katiwala ni Herodes. At si Susana, at iba pang marami na ipinaglilingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. Kita mo, naglilingkod sila sa pamamagitan ng kanilang tinatangkilik. Si Maria Magdalena, si Chusa, tapos si Susana, at iba pang marami, mga babae. Kaya sa iglesia, ang babae, mahalaga yon. Nasa Filipos 4, sabi ni San Pablo sa mga kapatid sa Filipos, ganito. Oo, ipinamamani ko rin naman sa iyo tapat na kasama sa pagtulong na iyong tulungan ang mga babaeng ito sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo. Kita mo, kasamang nagpapagal sa Ebanghelyo mga babae. Ano po ang dahilan ninyo at hindi kayo tumatanggap ng abuloy sa hindi nyo kasama? Dahil ang alam ko, kahit anong relihiyon na nalalaman ko, basta't nag-abuloy, tinatanggap nila. Ano po ang dahilan ninyo? Alam niyo po kasi ganito. Yung abuloy, offering po yun eh. Offering. Ano? Meron hong batas ang Biblia ukol sa offering. 15:8. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Yung hain, offering of an evil person, is an abomination in the sight of the Lord. Yung hain ng masama, kasuklam-suklam sa Diyos. Ngayon, baka sabihin nyo, bakit ang palagay mo ba sa amin masama? Hindi ho. Kailangan ho ang tao na mag-o-offering, alam niya kung saan manggagaling yung offering, according to the Bible. Alam niyo ba yung offering nang gagaling sa isang malinis na puso? Kailangan manggaling yon sa isang pusong matuwid, sa isang pusong naturuan ng aral. How can I be sure na lahat ng tao rito ay malinis ang puso? Palagay nyo, 50% o 90% malinis ang puso. How about the 10%? Kung magkasama-sama yon, meron doon kasama ng offering ng hindi matuwid na puso, ang mangyayari, mai-spoil yung offering natin. Hindi rin tatanggapin ng Diyos. Ano po? Kaya, kami bago tumanggap ng offering, itinuturo namin yung tamang hanap buhay. Una po. Kasi, kung ang hanap buhay mo, sugal, hindi tatanggapin ng Diyos yung offering mo. Ngayon ba, bawat mag-offering ba rito, tatanungin ko pa kayo, hoy, baka galing sa wedding yan, ha? Baka yan ay tinayaan mo sa karera. Makaka-offend kami. Kaya it will be better kung hindi kami tatanggap sa hindi namin kapanampalataya. Kasi ang kapanampalataya namin, tinuruan na po namin kung saan kukunin ang kanyang i-offer sa Diyos. Yung hindi kapanampalataya, walang malay. Malay mo yun nabalato sa sugal, i-offer. Mali po yun. Yun po ang dahil kaya kami nag-iingat. Yun lang po ang tanong ko. Maraming salamat po. Pwede ko po malaman kung ang lahat po ba ng nakasulat sa Biblia ay tama o walang mali? Lahat ng nakasulat sa Biblia, kung salita ng Diyos, walang mali. Okay. Tama. Ito po yun. Kung salita ng Diyos, ano? Pakinggan mo. 8:8-9 ng Kawikaan. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran. Ito ang guarantee ng Diyos, ano? Lahat ng salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Walang mali sa salita ng Diyos, ano? Ito po yung tanong ko. Ang hawak ko po ay Biblia. At ito po itong authorized King James Version from 1611. And then, may hawak din po ang Biblia yung tagapagsalita. Alin po dito ang tama? Alin? Sa dalawa. Ito po bang hawak ko o yung hawak niya? Pareho lang yan eh. Okay, magbibigay po ako ng versikulo. Sige. Naniniwala po ba tayo na si Kristo ay Diyos?
Oo. Okay. Sa 1 Timothy 3:16, babasahin niya po sa Tagalog, babasahin ko po sa English. Sige. Tignan po natin kung anong difference. Sige. At walang pagtatalo. Dakila. Dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalhatian. Okay. Sa English po. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, sin of angels, spirits unto the Gentiles. Believe on this word, receive up into glory. Ito po yung follow-up kong question. Sa Tagalog ba mayroong nakalagay na Diyos dyan? Ang nakalagay doon, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Okay. Ano Or, ba yung... Yung kabanalang itinranslate doon, divinity sa English yun. Okay. Binagamit yung divinity sa dalawang kalagayan, sa dalawang kaparaanan. Yung divinity can be used interchangeably sa kalagayan o sa karakter. Dito, ginamit sa karakter. Okay. Ano? Because of the thinking nung nagsali ng Biblia. Okay. Kaya hindi naiiwasan, gumagamit ng salita, kuminsan yung synonym ginagamit dun sa salita, kagaya ng salitang, dyan sa itaas, kung itataas mo yung 360 na ibinigay mo, nakalagay doon, the pillar and ground of truth. Ano? Nakalagay doon, sa taas, ano? But if I tarry long, sundan mo kung mali ang sinasabi ko, that thou mayest know that how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Yun ang nakasulat dyan, ano? Yung salita diyang pillar and ground of the truth, nang isalin sa Tagalog, haligi at suhay ng katotohanan. Okay. Why? Why the difference? Yung salitang pillar and ground of the truth, sa Kastila, sa Griego na pinanggalingan yan, galing din kasi sa Griego yan nakalagay hidrayuma. Ano? Yung hidrayuma, dalawa ang kahulugan nun. Kung ginagamit mo yun ng literal, lalabas yun apoyo sa Kastila, support. Ano? Pero pag ginagamit mo yung spiritual, lalabas yun foundation. Hindi support, kundi foundation. Nung isali ng Tagalog, minarapat nung nagsali ng Tagalog na gamitin yung suhay. Dahil kasinonimo yon nung hidrayuma sa dalawang paraan ng paggamit. Kaya, sinunod nila yung gramatikong Griego. Kaya walang masyadong, kung nagsusuri ka at nauunawaan mo, pinanggalingan ng salita, hindi mo sasabihing mali dahil naiintindihan mo yung ginagamit na synonym. Hindi, sir. Yung pong, yung po kasing term o yung word na God, pag tinagalog mo yun, alam naman mo natin kung anong Tagalog ng God Di ba? Pero bakit pagdating dun sa translation, nawala yung God? Paano kung gamitin yung ibang... Dito mo, ikaw ang may sabi, translation yun Yes, translation. This is also translation. When you translate, you cannot translate always word for word. Yes. Papakitunayan ko sa'yo, ayun yung matanda. Kapampangan siya. Sa Kapampangan, mayroong salitang wali. Pag sinabing wali, nakakabatang kapatid, babae man o lalaki, ang tawag doon wali. Ano? Walang katumbas sa Tagalog yung wali Kaya, pag magta-translate ka, wali, mamumroblema ka, hahanap ka ng karapat dapat na ipapalit mong salita. Ganun ang translation. Pagka gumagamit ka ng translation, para wag kang maligaw iho, you search for the scriptures. Tagalog ang hawak mo, knowing full well that the apostles were not Tagalog, they are Galileans, using the Greek language because it was the national or the international language during the time of the apostles, pupunta ka sa Greek. Do not stick to your English translation. Sa Greek, ginagamit interchangeably yung salitang divine at God. Kagaya nung sinabi sa pasimula, siya ang berbo. Ang berbo sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos sa Tagalog, ano? May salin, nang pasimula siya ang berbo'y sumasa Diyos at ang berbo ay divine. The word was divine. Kaya nagagamit yung divine at saka yung God interchangeably in the scriptures. Kung nauunawaan mo, pinanggagalingan ng salita, yung tinatawag na etimolohiya, hindi mo paparatangang mali ang Biblia.
Di ba, bago ko maunawaan ng Biblia, kinakailangan kumuha ng mga Greek literature bago ko maunawaan. Kailangan kung magmamangaral ka. Pero kung hindi ka naman magmamangaral, makikinig ka lang, pakinggan mo iba't ibang mga mangaral para matutunan mo ang katotohanan. Anong klaseng Greek? Anong klaseng Greek? Yung Greek, meron naman tayong mga sali ng Greek ngayon Iba-ibang klase. Greek, yung... Marami, lahat yung kunin mo. May emphatic diaglot, May lexicon Greek. Merong isinalin doon sa Koine Greek. Yung primitive Greek. Meron namang modern Greek. Di compare mo, kagaya ng ginawa ko. Kinumpare ko, and I have understood the translators. Hindi mo pwedeng sabihin mga translator, mga sira, mga tanga, mga bobo, hindi. Because meron silang kani-kanyang knowledge about the Greek language. And they are dependent on the Greek dictionary existing in our days. Therefore, they have to follow the grammar of the Greek. Dahil doon sa pagsunod nila sa grammar ng Greek, nagkakaroon sila ng iba't ibang, kasi alam mo sa Ingles, yung salitang ito, hindi kita halimbawa, itong salitang ito, pagka hindi ka sanay sa Shakespearean English, what does this mean? Save. Ano ba yung save? Itabi, iligtas, i-spare. Ayan. Pero ginagamit ito interchangeably yung save, except. Sinagamit yan except sa Shakespearean English. And I have to understand English. And I have to understand Greek para maging sapat na tagapagturo ako ng kapwa. Hindi nakabasa lang ko ng Tagalog, magtuturo na ako. Hindi naman Tagalog ang sumulat sa Biblia. Kaya, doon nangangailangan ng thorough examination of the Scriptures. Doon hindi pwedeng ang mga ngarali tanga. Doon sa punto na. Okay, sir. Tatanong ko lang po, halimbawa nakakilala ka na sa Diyos, gano'n. Tapos nakakabasa ka na, nakakarinig ka na. Tapos, nakagawa ka ng kasalanan. Tapos, i-recognize mo naman yung kasalanan mo. Bumalik ka ulit sa Panginoon. Tapos, hihingi mo yun ng kapatawaran. I-accept ka pa ba niya ulit? Diba, kung halimbawa, kasi nabasa ko yung si David, diba? Si David, sabi ng Panginoon sa kanya, God after my own heart ang tawag sa kanya. Pero, nagkamali siya. So, i-recognize niya kaagad sa Panginoon na nagkamali siya. Tapos, yung tanong ko, kung halimbawa nagkamali ka, tapos righteous ka na, acceptable ka pa po bang lumapit sa Panginoon if ni-recognize mo yung pagkakamali mo? Basahin natin ang sagot. Sa 1:8 ng unang Juan. Sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Ayun. Kung ipinahayag natin, if we accept that we have sinned against the Lord, tapos iniiwan natin yung kasalanan, tapat siya at banal na patatawarin niya ang ating kasalanan. Sige. Halimbawa po ba yung bata, di ba? Pagkasilang niya, may kasalanan na po ba siya? Tanungin muna natin sa Biblia, ano ba kahulugan ng kasalanan? Unang Juan 3:4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang kasalanan, kaya sin is imputed on you if you have personally transgressed the law. Yung bata ba nakakalabag na sa batas? Wala kasalanan bata. Sabi ng iba, nasusulo, namamana yung kasalanan. Hindi ganun sa Biblia. Hanggang hindi ka gumagawa ng paglabag, hindi ka magkakaroon ng kasalanan. At yung kasalanan, hindi namamana yon. Ang namamana, ito. 19:14 ng Kawikaan. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa magulang. Ayun. Ang minamana sa magulang, bahay at saka mga kayamanan.
Pero kasalanan hindi. Anong katunayan hindi namamana ng anak ang kasalanan? 18:20 ng Ezekiel. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Maliwanag, Kapten. Hindi namamana kasalanan. Ang anak hindi magdadanas ng kasalanan ng ama, o ang ama man ay magdadanas ng kasalanan ng anak. Salamat din, ha. Meron pa po? Meron lang po akong importanteng katanungan sa inyo. Kasi po importante rin ang isasagot ko eh. Ibabahagi po kasi namin ito sa isa sa kapatiran namin na interesado rin po makinig sa sa aral niyo. Kasi po naniniwala po tayo na ang butot laman ay walang bahagi sa kalangitan. Ngayon po dito po sa hula sa Ezekiel, gusto ko pong ipaliwanag ninyo na simula po sa chapter 37 from verse 4. 37 po? Ezekiel 37 po. From verse 1 to 6. Gusto ko lang po ipaliwanag niyo yung ano pong... Ganito. Ang sabi doon, manghula ka tungkol sa mga tuyong buto, sabi ng Panginoon. Yung mga natuyo na, yung disintegrated na, no? Kasi pag ang buto natuyo, nagdi-disintegrate eh. What is the right term? Nagkakaano-ano na eh, napupulbos na eh. Hindi lumalambot, napupulbos. Hindi nagdi-deteriorate. Hindi naman, not necessarily. Pag natuyo, buo pa rin siyang buto eh. Maliban na lang, pag matagal na, yung buto man, nagiging pulbos din. Sabi ng Diyos, mga tuyong buto, manghula ka, at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon sa mga butong ito. Narito, papapasukin ko ang hininga sa inyo at mabubuhay kayo. Patutubuan ko kayo ng litid, tapos babalutin ko kayo ng laman, tapos tatakpan ko kayo ng balat, at mabubuhay kayo. Basahin natin. Hirap tandaan lahat. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos sa mga butong ito. Narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid, at babalutin ko kayo ng laman, at tatakpan ko kayo ng balat, at lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mga bubuhay, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Ayon. Ang prosesong ito, kapatid, ito ang proseso ng resurrection eh. Naniniwala kami resurrection, Ngayon, yan, isa-isang ipinakita ang mangyayaring event sa resurrection. Pero yan will take place at the twinkling of an eye. Naniniwala ka raw? Basahin natin. Narito, sinasawsay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pagkakak, sapagkat tutunog ang pagkakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mabuhi na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Pansinin mo yun, pag nabuhay ang mga patay, pagkabuhay mo mula sa patay, eternal na agad eh. Eternal na. Mabubuhay tayo ng walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Therefore, at the act of resurrection, pag resurrects mo, pagka nabuhay ka maguli, yung itsura mo na yan. Namatay ka, natuyo na ang buto mo. Sa resurrection, mabubuhay ka uli. Pero yung ikabubuhay mo na yon, magiging permanent ng ganyan. Yung wala ka ng kasiraan. Pero kung maliligtas ka at tayo'y babaguhin, kaya may dalawang process yun eh. Yung hindi maliligtas, nabuhay yung kuba, masamang tao yung kuba, mabubuhay siya ng kuba, and he will remain kuba forever. Doon sa parusa. Hindi na siya mamamatay doon. Wala nang kasiraan yung kanyang ibinuhay na katawan eh. Pero pag maliligtas ka, sa pagkabuhay na maguli, sa isang mata, babaguhin. Kaya, ang ibig sabihin dito ni San Pablo, kaya babaguhin, kasi yung magre-resurrect, laman at buto rin yun eh.
Laman at buto meron yun eh. Pero hindi na masisira. Ha? Kung sa langit, hindi pwedeng pumasok ang laman at buto, pagka-resurrect mo, babaguhin ka kung maliligtas ka. Ulitin natin ang basa. Umpisahan mo sa 50 at tuloy. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat ang mga patay mabubuhay na maguli ng walang kasiraan at tayo'y yung Kristiyano babaguhin. Meron kasing mabubuhay na maguli na walang kasiraan pero hindi na babaguhin. Dahil hindi sila dadalhin sa kaharian ng Diyos. Mapapahamak sila eh. Ha? Pero yung maliligtas, ang mga patay mabubuhay na maguli ng walang kasiraan at tayo'y directed sa Christianism yon, babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Tatapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Doon lang i-declare na nagtagumpay ka na, you are victorious. Therefore, hindi talaga papanik sa langit yung laman at saka yung buto at dugo. Hindi pwede. Sabi ni Pablo, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yung laman at buto. Para wag magmana, pagka nabuhay ka maguli, babaguhin ka kung papasok ka sa kaharian ng langit. From the corruptible to the incorruptible, from the mortal to the immortal. Pag nangyari na yun, mangyayari na ang wika. Ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Yan ang sinasabi sa Biblia. Bakit mo itinanong, anong point mo para mabagayan ko ng sagot? Ginamit ko po kasi itong mga talata pong ito dahil ito daw po yung batayan na kung saan ang tao nga po kasi talagang dito daw po sa lupa mag-aano. Dahil kung talagang babalik yung dati mong katawan, na naniniwala naman tayo na talagang hindi pupunta po sa kalangitan yung butot laman, nagpapakita po sa talatang ito na ang bahagi mo talaga nasa lupa. Ito na nga daw po yun. So, ginagamit po itong talatang ito mali para... Tanong mo muna, ang bilib nila, yung sa langit yung 144,000 po. Di ba yung sabi nila? Ang sa lupa yung great multitude. Opo, yung the great crowd po. Sino ba nagsasalita dyan? Dito po, si Ezekiel po, yung propeta. Sino? Yung po si Ezekiel, yung propeta po ng Diyos. Hindi, yung sa 1 Corinthians. Di ba si St. Paul yung may sabi nun? Tayo'y babaguhin. Ano? Yun bang Corinthians kasama sa 144,000? O sa great multitude? Wala ko idea. Okay. Hindi naman kasama sa 144,000 yung Corinthians sapagkat Gentiles yan eh. O bakit ang sabi ni Pablo pareho sila ng destination? The speaker has the same destination to the audience. Sinasabi ko sa inyo ang isang hiwaga. Ang laman at buto hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Remember, Paul is speaking to the Gentiles at Corinth, converted to Christianism. Ang sabi, ang laman at dugo hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang may kasiraan, magmamana ng walang kasiraan. Narito. Sinasabi ko sa inyo, hindi tayong lahat ay mga tutulog o mamamatay. Pero tayong lahat ay babaguhin. At tayo, kasama nung speaker yung pinagsasalitaan niya.
tayong lahat babaguhin. Meron siyang katayo. At ang katayo niya, yung mga taga-Corinto Gentiles na hindi kasama sa 144,000. Di ba? Pero pareho sila ng destiny ni Pablo na kasama sa 144,000, kasama niya yung mga taga-Corinto. Tayong lahat babaguhin. Sa isang sandali, sa isang mata, sa huling pagtulog ng pakakak. Sapagkat tutulog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan itong may kasiraan, mabihisan ng walang kasiraan. At itong may kamatayan, mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayon, mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Si Pablo nagsasalita, kasama niya yung mga taga-Corinthian Gentiles na hindi naman kasali sa 144,000. Pero pareho sila ng destiny. Magmamana sila ng kaharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos, hindi po ang paniniwala ng saksi ni Jehovah, ang kaharian ng Diyos yung langit, no. Ang kaharian ng Diyos, langit at lupa. Pagdating ng paghukom, itong lupang, aalisin itong dating lupa, papalitan ng bago, magiging kaharian na ng Diyos ang langit at lupa dahil wala ng demonyong manunukso pa. Langit at lupa, kaharian na ng Diyos yun. Sapagkat ang sabi ni San Pedro, nakasama rin sa 144,000, ayon sa kanyang pangako, naghihintay tayo. Sino kausap? Israelites. Diba? Kasi pag naligtas ka, meron ka ng isang unlimited body, spiritual body, na parang anghel that can travel through and fro from the heavens and the earth. Kaya paano mo sasabihin dito lang sa lupa yung iba, doon sa langit yung iba? Anong klaseng kaligtasan yung hanggang dito ka rin sa lupa? At ang sabi ng saksi ni Jehovah, wala na raw gutom. Bakit? Masagana na raw ang ani. Kalukuhan yun. Papalitan ka na nga ng katawang walang kasiraan. A body that does not need the nourishment of food. Kaya walang gutom, dahil hindi ka na talaga makakaramdam ng gutom. Walang gutom in the sense na papalitan na itong katawang ito nang walang kasiraan, hindi na nagugutom. Abi sila walang gutom dahil daw magsagana na ani. Kahit naman masagana na ani, magugutom ka rin. Pag nalipasan ka, may marami mang pagkain. Kung hindi ka kumain, magugutom ka rin, di ba? Kaya ang senses nila sa Biblia, napakalayo. Sa kabila pa ng impyerno, paliwanag ng mga tao na yan. Hindi na raw nagugutom dahil marami na raw saganang ani. Kahit sumali ka ng sagana, pagka nagugutom ka, magugutom ka rin. Di ba? Ang sabi doon sa Biblia, wala nang gutom, wala nang uhaw, wala nang karamdaman, wala nang panambitan, wala nang init man. Natatama sa kanila. Yung maliligtas, pati init wala na. Kung nandito sa lupa, may araw pa rin, ito pa rin ang lupa, maiinitan ka pa rin. Mali naman sa aplikasyon Lumalabas po yung binigay na sitas po sa amin. Hindi po talaga yun ang tamang pag-apply doon. Kasi it applies to both group, the 144,000 plus the great multitude. Actually, nakita ni Juan yan, pare-pareho nandun sa harapan ng luklukan ng langit kung para rito lang yung great multitude, ba't naman pinadala pa dun sa harapan ng luklukan doon sa langit? Basahin natin. Hanggang mo. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Pagkatapos sa mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at sa lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan. Asan sila? Nasa langit din. Lang po. Alam mo, iho, ganito. Naniniwala kang ang masamang pulong kahoy hindi magbubunga ng mabuti? Naniniwala ka sa sinabi ni Jesus? Pinapagod mo lang isip mo Alam mo kung bakit? Masamang pulong kahoy ang nagtayo ng saksi ni Jehovah. Ang nag-umpisa niya si Charles Taze Russell na isang sinungaling. Napatunayan sa korte ng Estados Unidos
na sinungaling si Charles Taze Russell. Nagpanggap na marunong siya ng Grego at ng Hebreo. Nung bigyan siya ng isang Bibliang Grego at Bibliang Hebreo, hindi makabasa kahit letra. Therefore, he was proven that he is a liar in the court of the United States. Pagka ang mangaral, sinungaling, lalo na pag sa Biblia pag-uusapan, marunong daw siya ng Greek at saka ng hindi naman pala marunong bumasa kahit isang letra ng Greek. Napatunayan, sinungaling sa husgado, hindi sa ordinaryong usapan, under oath. That he is going to tell the truth and nothing but the truth. Kaya yung nagpundar ng Jehovah's Witnesses is a false witness. Masamang testigo, sinungaling. Sino ngayon ang susunod na mga makukumbirti niyan? Tama bang saksi? Tapat na saksi? Pakinggan nyo, 29:12 ng Kawikaan. Kung ang puno ay nakikislig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Pag ang puno nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang lingkod masasama. Kaya pinapagod mo lang isip mo Study religion at its roots. Know the roots of any organization, and you will not be tired of masama yung puno sinungaling. Kumula ng pag-ukom, 2 beses pumaltos. Haven't you read that? Yung mga writings about the Jehovah's Witnesses in the United States. Kaya siguro makakabuti sa'yo. Alam mo, sabi ng Biblia, tigilan mo na. Pakinggan mo, kapatid. Magpigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. Pagka ang aral na pakikinggan mo, ligaw, tumigil ka na. Di ba? Ganun. Hindi naman kita pinipilit, pero pag napatunayan mo talaga, mayroong mali, alisan mo na, iwan mo lang sa pag-aaral mo. You don't have to scrutinize about their other teachings. Why? Sabi ni Kristo, ang masamang punong kahoy, hindi magbubunga ng mabuti. And that cannot be contested. Neither yung mabuting kahoy na punong kahoy ay magbunga ng masama. Ano ba yung bunga? Akala nung iba miyembro. Akala nila ang bunga ng ministro, miyembro. Hindi. Si Kristo may bunga, Judas Hindi, mali yung salita na yun, na ang mabuting punong kahoy hindi maaaring magbunga ng masama. Nagbunga si Kristo, si Judas, masama hindi ang miyembro ang bunga. Ang bunga, yung aral. Kasi yung mga aral, puno. Ayon kay Kristo. Puno. Ang punong kahoy makikilala sa bunga. Ay, bunga. Yung aral. Pag ang mga aral matwid, ang aral niyan matwid, walang mali. Pero pag may mali, masamang punong hindi magbubunga ng mabuti ang kahit kailan. Kaya walang aral silang totoo Ano totoo nilang aral? Aral binebenta, bawal ng Diyos magbenta. Huwag mo ipagbibili. Sabi ng Diyos, benta naman sila ng benta. Yumayaman kasi sila sa kabibente. Di ba? Ang binebenta naman mali. Kaya kung patunayang mali. Bakit? May isang issue ng Watchtower na huwag daw pasasakop sa mga gobyerno. Laban sila sa lahat ng gobyerno. Lahat daw ng gobyerno kay Satanas. Huwag papasakop. Tapos, nung bandang huli, inatake sila ng inatake. Binago paliwanag. Ito palang tinutukoy nakapangyarihan dito yung gobyerno ng tao, kaya dapat pasakop din tayo sa gobyerno ng tao. Tingnan mo, yan doble kara yung isaksin ni Jehovah. Meron akong file. Hindi ako naninira. Kasi kung maninira ako, lalabas na hindi tama ang ginagawa ko. Makikita ko sa'yo. Magkaiba aral, magkaiba turo. Yun lang 1975, ibabago sistema ng bagay. Nabago ba? Hindi pa na nabago Ba't di pa kayo lumayas dyan? Layas na. Pinatatagal nyo. Eto. Ano sabi? Sino mo ang pagdaraya ng saksi? Isulat mo, papakita ko lahat sa kanya. Yung 1950 edition of the Interlinear, ang sabi, while inclining to view
the pronunciation Yahweh as the more correct way, we, the Jehovah's Witnesses, have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Doon lumalabas, ni-retain nila yung Jehovah kasi familiar na yun sa mga tao. Bagaman naniniwala daw sila mas tama yung Yahweh, ini-retain nila yung Jehovah dahil mas popular na sa tao mula noong 14 na siglo. Di naniniwala silang mas tama yung Yahweh. Doon sa 1978 edition ba yun o 1980, nakalagay, binago. While many are inclining to view, nilagyan na nila ng salitang many. While many are inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it for centuries. Inalis na rin yung 14th century. Ako lang naman ang nakatuklas nung kademonyohan na yun inaatake ko sila sa television Kaya pag re-revise nila, binago nila. Kita nyo? Ito ba? Sa page 101 ba, nung reasoning from the scriptures, alam ng saksi niyo ba ito? Ano page? 191. Reasoning from the scriptures, nakalagay doon, ang salitang Jehovah ay ginawa ng mga moderno. Na hindi nalalaman ng mga Hudyo o ng mga Kristiyano man. Therefore, hindi man narinig ni Abraham yung salitang Jehovah. Hindi man alam ni Pablo yun. Hindi man alam yun ng mga unang Kristiyano. Yung pala, hindi pala naman yun ang alam ng mga unang Kristiyano. But yun ang isinasaksak mo sa isip ng mga Pilipino sa bansang Pilipinas. Manluloko ang saksi ni Jehovah. Alam mo, sarang. Inaamin mo, hindi alam ni Pablo, hindi alam ng mga Kristiyano. Ba't yan ang pinipilit mong pangalan ng Diyos? At mas tama pala ang Yahweh, ba't hindi mo palitan ang saksi ni Yahweh? Terrible kayo. Kung yung sarili nyo dinadaya nyo, lalo yung dadayain ng iba. Bakit? Ang taong marunong dagdaya sa sarili, wala nang hindi pwedeng dayain dahil sarili niya dinadaya niya. Ano? Kaya sabi ng Diyos, magtigil ka sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa kaalaman. Ay ako ay titigil na ako pa. Nasuri na natin Nanluloko Napakarami kong ebidensya ng panluloko ng saksi ni Jehovah. Kung gusto nyo, i-demanda nyo ako sa lahat ng husgado ng mundo, pati sa International Court of Justice, haharapin ko kayo. Manluloko ang mga saksi ni Jehovah. Demanda nyo ako. Demanda nyo ako. Harap-harapan kayo kung manloko. Biro mo, naniniwala ka mas tama ang Yahweh Jehovah ng Jehovah, sinasaksak mo. Di niloloko mo tao. Sana, kung talaga naniniwala kayo, mas tama Yahweh, minsan lalagyan nyo naman kami mga saksi ni Yahweh. Tama, hindi. Sana, isalit nyo naman yung Yahweh. Hindi yun. Mali rin ho yung Yahweh. Paano yun? Mali yun. Patutunayan ko mali yun. Hindi Yahweh. Ayan na nakasulat kay liwanag, Yod, he, Vav, he. Y-H-W-H. Yahweh ba yun? Wala namang A at saka E yun Y-H-W-H. Lalo naman walang E-O-A yan para maging Jehovah. Because a simple truth is there is no letter J in Hebrew. Why will you say that the original name of God is Jehovah when there is no J in Hebrew? Doon palang paltos ka na. Walang hota sa Hebreo. Walang letter J. Ang katumbas ng letter J sa Hebreo, yun ho'y Y. Kaya yung Jacob, Jacob. Kita mo? Si Jacob, Jacob Yung Jesus, Yahshua. Y din. Pata sasabihin mo, Jehovah, pangalan ng Diyos. Sira. Alin ang sira? Mula sa puno mo hanggang sa'yo, puro kay sira. Alin ang sira? Sira ang pagkaunawa niyo. Brother Eli, matagal ako nakapakinig sa'yo. At nung una nga, talaga nasaktan ako, Kasi nagagalit po kayo nung una. Nagagalit ako. Para ako pinagsasampal kaliwat kanan Dahil nga naging member ko ng Caucus for Christ.
Dahil nga sa, parang asar ako sa iyo, yung lahat ng tanong mo, tinatanong ko sa kanila. Naging problema nga lang, hindi nila masagot yung mga tinatanong mo. Kaya ang nangyari, sa katagalan, pakinig ko sa iyo, parang nagkakaroon ng aliw sa pakikinig ng mga programa mo. Kaya lang may isa pa kong problema, Brother Eli. Yung kasi, alam naman ng Diyos yung nilaman ng puso ko. Ang isa pa lang sa akin nga yung sa pamilya ko, kasi ako pa lang ang may porsigido na makinig at gustong umanib sa inyo. Ang katanungan ko ay mayroon ba akong pag-asa sa iglesia na kinaaniban ninyo, samantalang ang pamilya ko ay iba naman ang paniniwala? Alam po nyo, pagdating ni Kristo sa isang sambahayan, meron siyang paunang salita sa 10 ng Mateo, versikulo 34 hanggang 36. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Bakit? Sapagkat ako'y naparito upang papag-alitin ang lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae, at ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasangbahay. Yun ho'y katuparan na pag nasumpungan mo si Kristo, ang unang-unang makakaaway mo yung kasambahay mo hindi mo masama ibig sabihin. Napakaganda nun para sa inyo. Ngayon sabi nyo, may pag-asa ba kayo sa iglesia? Kung ang kasambahay nyo, hindi nyo kapanampalataya, meron ba't wala? Lahat ng tao mayroong pag-asa sa Diyos Hindi naman atin yung iglesia, sa Diyos yun Sabi ng Diyos, ang lumalapit sa akin, basa. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Ang lahat ng lumalapit sa akin, sabi ni Jesus, sa anumang paraan hindi ko maaaring itaboy. Kaya lahat ng tao, si patutot pa si Maria Magdalena may pag-asa Si Sakyo, mandaraya, maniningil ng buwis, tinanggap ni Kristo. Si Pablo, mamamatay tao pa tinanggap ni Jesus. Lahat ng tao may pag-asa. Kaya lang, hindi nyo mabibigla na yung kasambahay nyo makinig agad o maniwala agad. Unti-unti po yun. 7 ng unang Korinto. Ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ng kanyang asawa. Bakit? Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Gayun din naman. At ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Pwede pong mangyari, yung babae sumasampalataya, lalaki hindi. O kaya yung lalaki naman, yung babae hindi. Sa pamamagitan ng iyong asawa, mababanal ka. Kaya sa pamamagitan nyo, pwedeng mahikayat nyo sa pagbabanal ang misis nyo. Salamat po. May pag-asa po yun. Magandang gabi po, Mr. Soriano. Magandang gabi po. Bago po ako magtanong, ako muna ay magpapakilala sa aking pangalan dahil pangit po naman na basta na lang ako magtatanong siguro. Ikagagalak po namin. Ako po si Mang Nick kung tawagin. Taga-Taytay po ako. Ang itatanong ko lang po, kung paano ko kayo nakatitiyak na tama kayo. Yun lang po. Dahil ang inyong basya na Biblia, nababasa po yan sa Jeremias 8:8, mga kasinungalingan yan. Jeremias 8:8. 8:8, yung may Biblia dyan pwede magbasa. Jeremias 8:8. Basahin po natin ang Jeremias. Paano ninyo sinasabi, kami ay pantas, at ang kautusan ng Panginoon ay sumasa amin? Ngunit narito, ang sinungaling na pangsulat ng mga eskriba ay sumulat na may kasinungalingan. Sabi po ng Diyos,
paano mo sasabihin ikaw ay pantas? At ang kautusan ng Panginoon. Ang kautusan ng Panginoon ay sumasa iyo. Samantalang ang sinungaling na pansulat ng mga eskriba ay sumulat ng kasinungalingan. Hindi mo po pwedeng sabihin ikaw ay talagang totoo at pantas, samantalang ang pinagbabatayan mo ay ang mga sulat ng kasinungalingan. Tama po. Opo, tama yun. Nasa Biblia po yun ako, bakit ko po natitiyak na yung aking sinasabi totoo? Kasi, hindi naman sinungaling yung sumulat dun sa binabasa ko. Ang binabasa ko at pinagbabatayan ko, sulat ng mga apostol at ng mga propeta ng Diyos at ng mga ebanghilista ng Diyos. Hindi po sulat ng apostol yung binasa mo. Alin po? Hindi po sulat ng mga apostol yung binasa mo. Alin pong hindi sulat ng apostol? Ang sinulat po ng mga apostol, nakasulat sa salitang Hebreo, letrang Hebreo. Hindi po Hebreo ang sulat ng mga apostol. Hindi po. Hindi po English, hindi Tagalog. Opo, pero hindi po Hebreo, Griego po. Ang sinulat po ng mga propeta, yun ang Hebreo. Pero, isinalin po ito sa Ingles at isinalin ito sa Tagalog. Kaya kung basahin ko sa Tagalog at sa Ingles, ang binabasa ko'y sulat pa rin ng mga apostol. Hindi na po sulat ng apostol. Hindi po. Pakinggan nyo, babasahin ko. 14 sa Juan. Pakinggan nyo. At sumulat din naman si Pilato ng isang pamagat at inilagay sa ulunan ng krus. At ang nasusulat ay Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Marami nga sa mga Hudyo ang nakabasa ng pamagat na ito. Bakit? Sapagkat ang dakong pinagpakuan kay Jesus ay malapit sa bayan. At ito'y nasusulat sa Hebreo at sa Latin at sa Griego. Tanyo, noong pa gumagamit na... Sandali lang po, hindi pa po ako tapos. Magparaanan tayo. Kasi, kinukontesta nyo na ang binasa ko, Tagalog at saka Ingles, hindi sulat ng mga apostol. Dahil ang mga apostol na sumulat Griego. Pero sa panahon pa po ng mga apostol, gumagamit na ng translation ng Biblia. Miski nga yung isinulat sa akusasyon kay Jesus isinulat sa Latin, isinulat sa Griego, isinulat sa Hebreo, at ipinaskil doon sa ibabaw ng ulo ni Kristo. Kaya noon pa, allowed na mag-translate. Dahil may tao, hindi marunong ng Latin, sinulat sa Hebreo. Merong hindi marunong ng Hebreo, sinulat sa Grego. Nung basahin ba yon na iba na? Ba, hindi po. Yun pa rin yung sulat ni Pilato. Jesus Nazarenus Rex Judaeum. Yun ang sinulat sa Latin. Tapos, ang sinulat naman sa English, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. There is no difference. Pareho rin po yun. Tinagalog, si Jesus na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Sabi ho ninyo kanina, ang litrang Hebreo, yung Hebrew alphabet, walang letter J. Paano naging Jesus? Alin po? Sinabi niyo kanina, sa alphabet ng Hebrew, there is no letter J. Paano ngayon nagkaroon naging Jesus? Kasi hindi naman Hebreo yung Jesus Griego yun Griego po yun Ang alin. Kaya nagkaroon ng Jesus. Yun pong Hebreo sinalin sa Griego. Kaya nagkaroon ng Jesus. Tila po yata hindi nagtatama sinabi mo Ano po? Tila po yata hindi nagtatama. Bakit hindi nagtatama? Kayo namin sabi ho kanina na walang litrang J. Tama nga po, hindi ko naman po tinatanggihan yung sinabi ko Hebreo. Walang letter J sa Hebrew. Ngayon, yung Hebrew sinalin sa Griego. Ang pagkakasalin, Jesus. I-E-S-O-U-S. Jesus. Tapos, yung Jesus, isinalin sa Kastila, Jesus. Itinalin sa Tagalog, Jesus, pinalitan yung J ng H. Hindi ba yun pa rin yun? Kahit saan mo isalin, yun pa rin yun. Sino po ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na
naisalin ang pangalan niya sa ibang Wala ho nagbigay sa akin ng pahintulot dahil hindi ho ako nagsali ng Biblia. Yun ho nagsali ng Biblia, yun ang talungin nyo, wag ako. Kaya nga po hindi dapat... Binabasa ko lang ho yung nagsali ng Biblia. Maliwanag po sinabi sa Biblia na ang sinungaling na pangsulat sumulat ng mga kasinungalingan. Oo, yung mga sinungalingan. Pero hindi ho kasinungalingan yung pangalan ni Jesus. Wala pong nasulat na katotohanan eh. Alin ho? Ayon doon sa binasa niya eh. Wala hong nakasulat sa katotohanan. Wala. Meron ho. Sinungalingan doon. Pakinggan nyo. Dosigis na Ecclesiastes. Ulitin mo. Haka-haka po yung inyo eh. Ayan, mababasa niya. Babasahin ko. Sabi nyo, walang nasulat na katotohanan. Meron. Dosigis. Humanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matwid na mga salita ng katotohanan. May nakasulat ba? Wala. Hindi o yan. Yung Jeremias 8:8 ang sinasabi ko. Ano yun? Yung sa Jeremias 8, pakiulit mo. Ano ang pag-uusapan natin doon sa Jeremias? Kasinungalingan niya po ang nakasulat sa lahat ng Biblia yan. Ay, naku, katatak, nagkakamali kayo. Kasinungalingan po. Nagkakamali. Lahat daw ng Biblia kasinungalingan na nakasulat. Bakit ho? Ulitin po ninyong basahin. Bakit ho? May Biblia kung Ebreo, baka hindi nyo alam. Jeremias 8:8. Hindi, kayo. Ito bang Ebreo, ito bang Griego, kasinungalingan pa rin? Ito ho bang Griego, kasinungalingan pa rin? Sukat akusahan nyo ang lahat ng Biblia kasinungalingan. Sino kayo? Yung Jeremias 8:8 tanong ko, sino kayo? Ako si Mang Nick. Kung sino nyo ko, lalo ko kayo sisinuhin. Bakit? Nakakaintindi ho ba kayo ng Griego? Pakibasa nyo nga itong Griego. Hindi ako Griego. Tingnan nyo. Ba't yung inaakusahan ba lahat ng Biblia kasinungalingan? Biro nyo yun. Masama naman po tatang yun. Masama naman yun. Basahin natin ang Jeremias. Pakinggan nyo. Sige. Ulitin nyo. Basahin natin. Tingnan natin kung totoo yung sabi nyo na lahat ng Biblia kasinungalingan. Pakinggan nyo. Paano ninyo sinasabi? Kami ay pantas. At ang kautusan ng Panginoon ay sumasa amin. Ngunit narito, ang sinungaling na pangsulat ng mga eskriba ay sumulat na may kasinungalingan. Hindi po katotohanan ang isinulat. Nino, Lolo. Kababasa lang ho niya. Sino ang hindi katotohanan ng sinulat? Yung mga eskriba. O mga eskriba. Ang binabasa ko, hindi sinulat ng eskriba. Sinulat ng apostol at ng propeta, hindi eskriba. Alright. Kayo naman pala. At mali kayo tatang niyan. Mali kayo, magsisi kayo niyan. Pakitingnan mo lang kung anong pisa o anong taon isinulat yung Biblia yan. Malalaman nyo natin kung apostol ang nagsulat yan o hindi. Mali kayo tatang. Tingnan nyo ninyo ang Biblia ninyo. Ang totoo tatang. Pag binasa mong iskriba, huwag mong papalitan yung propeta ng iskriba. Ang sinasabi ko sa iyo. Ang sumulat. Tingnan nyo hatang. Okay. Sinungaling pala lahat. Yung sumulat sa Jeremias, sinungaling din. Ba't ginagamit mo ngayon yung Jeremias? Ba't mo ginagamit yung Jeremias? Naniniwala ka ba doon sa Jeremias? Biblia ho ninyo. Naniniwala ba kayo doon sa Jeremias na binasa nyo? Naniniwala kayo ron? Naniniwala ko. Ba't ginagamit mo? Sinulat na sinungaling ka mo. Ikaw naman pala tatang. Magsisi ka tatang. Nako, malaking pagkakamali ang ginagawa. Mr. Soriano. Hindi, malaking pagkakamali tatang ang ginagawa. Wag kayong tikon. Kanina. Wag kayong pikon. Sumasagot lang ako sa kalapastanganan mo sa Biblia. Hindi ako pikon. Kanina ho. Nilalapastangan mo yung Biblia ang pinahahalagang ko. Nababasa Kaya sumasagot ako. Hindi ako pikon. Nababasa po. At ikaw, alam mo tatang, hindi mo kayang pikunin. Wag kang pikon. Hindi mo ako kayang pikunin tatang. Dahil yung alam ko, hindi mo alam. Kanina ho. Wag ko kasi siguro. Wag ko kayo kasi siguro. Wag sabihin ako pikon. Kanina po. Tinutuloy sa ninyo ang lahat. Mali ka tatang dyan. Ako, sumiyasisi ka dyan tatang. Mali ka dyan. Mali ka dyan tatang. Pagpasensyahan mo po ako, Mr. Soriano. Talaga, dapat kayong pagpasensyahan dahil sabi nyo, magtatanong kayo. Yung pala makikipagdiskusyon kayo. Kung sinabi nyo lang na makikipagdiskusyon kayo, dapat gumawa tayo ng tema. Diba? Hindi naman pala kayo magtatanong, makikipagdiskusyon pala kayo eh. Mali yan, tatang. Nako. Magsisi ka, tatang. Naawa ko sa'yo, tatang ko. Tamo. Pakinggan nyo. Maintindihan nyo sana, mga kapatid. Ito raw, Biblia ito. Puro raw kasinungalingan ito. Yung ipinabasa niya, galing sa Biblia.
Yung Jeremias 8:8, nasa Biblia rin yun eh. Eh kung puro kasinungalingan, ba't mo pinabasa? At yun ang pinagbabatayan mo para sabihin mo ang Biblia, kasinungalingan. Ulitin natin uli yung At saka kung ikaw pala mangangaral, kanino mo paniniwalain ng tao? Saan? Sa wala. Dadalin mo kami sa impyerno. Ay, isipin nyo ha, tingnan ninyo 8:8 ng Jeremias. Paano ninyo sinasabi? Kami... Ito ho bang binabasa niya? Nasa Biblia o wala? Sino may salita nito ayon sa Biblia? Ang Diyos. Ano sabi ng Diyos? Pakinggan nyo. Paano ninyo sinasabi? Kami ay pantas at ang kautusan ng Panginoon ay suma sa amin. Ngunit narito ang sinungaling na pangsulat ng mga eskriba ay sumulat na may kasinungalingan. Tama mo, hindi naman pala Biblia yon. Sulat na mga eskriba yun eh. Eh hindi naman eskriba sumulat nito eh. Ang sumulat nito si Propeta Jeremias. Ang sumulat ng Mateo si Apostol Mateo. Hindi naman eskriba si Mateo. Si Mateo maniningil ng buwis. Tama o hindi? Ang sulat ni Ebanghelistang Lucas. Si Lucas ho ba eskriba? Hindi rin. Doktor si Lucas. Luke the physician. Lucas al medico. Nakasulat doon sa Biblia. O biro mo nilalos nyo na kapatatang na lahat na lang nasa Biblia ay kasinungalingan. Eh alin pa ngayon ang gagamitin mo sa Biblia? Puro pala kasinungalingan. Masama yan. Masama yun. Ngayon ganito, tatang, pagbibigyan kita. Kung gusto mo, gumawa tayo ng tema. Baka may pastor kang mas mataas sa'yo, siyang kumbidahin mo. Patunayan nyo na ang nasa Biblia kasinungalingan. Patutunayan ko nasa Biblia katotohanan. Halimbawa. Ayan. Kung gusto mo, tatang, ngayon, sport. Walang pikon. Huwag mo akong pagbibintangan ng pikon, tatang. Naninindigan lang ako. When you say words with emphasis, it doesn't necessarily mean that you are pikon. Oh, dahil ako, hindi mo ako kayang pikunin, tatang ko. Matanda na ako sa pakikipag-usap. Mas matanda pa sa'yo, nakausap ko na. Eh, hindi ako napipikon. Ako lang naninindigan pagka naalalapastangan yung salita ng Biblia. Pero mo, sabi ng Diyos, nasa Biblia, huwag kang mag-aasawa sa kamag-anak mong malapit. Huwag mong sisipingan ang iyong anak. Kasinungalingan ba yon? Pagka sinabi mong kasinungalingan yon, ang gagawin mo, pati anak mo, sisipingan mo. Lalabas, napakawalang hiya mong tao. Sabi ng Diyos, huwag mong sisipingan ang anak ng iyong asawa. Bakit? Merong anak ang asawa mo na hindi mo anak. Maaari anak niya sa unang asawa. Huwag mo sisipingan. Kasinungalingan ba yon? Ba delikadesa, yung biro mo, anak ng asawa mo, sisipingan mo. Pag yun eh, nirigard mong kasinungalingan, wala nang pinakawalang yung tao sa mundo kundi ikaw. Bakit? Eh kasi masama naman talaga yung asawa. Asawa mo na yung asawa mo na yung nanay, pati anak, asawa mo pa rin. Di ba swapang kang masyado nun? Oh, nyo, di kakampi ko na siya ngayon. Oh, eto, sabi ng Biblia, ikaw na anak, igalang mo ang iyong ama't ina. Kasinungalingan ba yon? Napakawalang yan tao ang magsabing kasinungalingan yon. Igalang mo ang iyong ama't ina. Kung ikaw ay ama, ako unang-unang lalapastangan sa'yo dahil sabi mo kasinungalingan yun eh. Amen? Sabi sa Biblia, igalang mo yung ama't ina, kasinungalingan ba yun? Napakawalang yan namang salita nung kasinungalingan nyo. Igalang mo yung ama't ina, napakaganda nun eh. Napakabuti nun. Tatay mo, nanay mo, igalang mo. Pasensya na kayo. Salamat po, Mr. Soriano, sa muling pagbibigay mo sa akin ng kapentulutan. Wala naman po tayong dapat pag-awayan, kaya sige po, okay lang yan. Kaya lang, liwanagin nyo, magtatanong kayo o tatanong kayo? Tatanong ho ba kayo o magtatanong kayo? Ano po? Kasi yung magtatanong, ang kahulugan sa Tagalog noon, eh, hindi niya alam ang sagot. Ngayon, yung tumatanong, parang teacher, tinatanong estudyante, pero alam niya sagot. Alin ho kayo ron? Tumatanong o
o nagtatanong? Ako po, nagtatanong na alam ang kasagutan. Impertinente po yan. Alam nyo na pala ang sagot, ba't nagtatanong pa kayo? Dapat kung alam nyo ang sagot, tumanong kayo. Tumanong kayo. You question me like a teacher and I will answer you like a student. Alright. Sige ho. Ang gusto kong itanong sa iyo tungkol kay Jesus. Sinabi mo kanina na si Jesus ang tagapagligtas. Hindi ho ako may sabi nun. Sino? Ang Biblia ho may sabi nun, binasa ko lang. Alright. Kung sabihin ko sa iyo na hindi si Jesus ang tagapagligtas. Ay wala akong pakialam sa inyo. Bakit? Eto sagot ko. Bakit? Duduktungan ko. Dahil hindi ko kayo kinikilalang authority. Ang kinikilala ko, Biblia. Kaya kung sinabi ng Biblia, naniniwala ako. Kahit ano sabihin nyo, ano pakialam ko sa inyo? Di ba? Yun ang sagot ko. Because you cannot compare yourself with the Bible. I regard the Bible as an authority of my faith, and I do not regard you as an authority of anything else in the universe. Kaya, paano kung magkukumpara? Yun ang sagot ko. Wala akong pakialam. Kahit nasabihin yung hindi siya Diyos, hindi siya tagapagligtas, nasa sa inyo yun. Kailangan ng Mr. Soriano. Liwanagin natin sa gabing ito ang tagapagligtas. Ganito. Gusto niyo po gumawa tayo ng tema? Anong tema? Theme. Tema, paksa. Patutunayan nyo na hindi tagapagligtas si Jesus. Patutunayan ko naman, tagapagligtas si Kristo Jesus ayon sa Biblia. Payago kayo? Payago kayo? Sige. Gagawa tayo ng tema, pipirmahan ho natin. Pagkatapos, sa 1 linggo, babalik po kayo, patutunayan nyo yung inyong stand, patutunayan ko naman yung stand ko. Bibigyan ko kayo ng kalahating oras din ako. Payag kayo? Okay. Sige ho. Shoot! Ako ho, tigatugturo ko ng organ sa simbahan sa Katoliko. Nagtuturo ko ng choir. Saka masulit na konselista. Minsan nga nag-rolyo ako. Bilang Katoliko, saradong Katoliko, sa 4 na araw na doktrina, marami akong natutuhan. Yun pala, isa sa mga tagapagsalita nyo ay co-teachers. One of my co-teachers in Quezon City, si Sister Luz. Ang tanong ko sa inyo, bakit sa aming konselista, pagdating ng kabiliman, ang pinipresent namin si Kristo, mahaba ang buhok. Mahaba ang buhok. Ngayon, natutuhan namin kay Sister Luz na kaya nga ako nagpagupit ang buhok dati mahaba Ang lalaki, di ba si Kristo lalaki, no? Mahaba ang buhok ni Kristo doon sa DI, ng mga konselista. What is your comment about it? Alam po ninyo, hindi imposible na si Kristo ay mahaba ang buhok. Unang-una, si Kristo ang may sabing mahalay pag ang lalaki mahaba ang buhok. It was written by St. Paul in 1 Corinthians chapter 11 verses 13 to 15. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya, tatapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya sapagkat ang buhok sa kanya ibinigay na pangtakip. Ayun. Di ba that not even nature teach you? Why is Paul speaking of this kind of statement? That not even nature teach you. Tinuturo na rin kasi, and even nature teach us that if a man has long hair, it is a shame unto him. But if a woman has long hair, it is a glory unto her. Because her long hair is given her as a covering. Sabi sa Biblia. Kaya, kung mo yan, sinabi ni St. Paul, from what authority is he speaking of this thing? Saan niya kinuha yung otoridad na sabihin niya, ang lalaki, pag mahaba ang buhok, mahalay? Saan niya kinuha yun? 14:37. Kung iniisip ninuman na siya propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko
na pawang utos ng Panginoon. Sino ho may utos na sinulat ni St. Paul? Si Jesus Christ. Kung si Jesus Christ ang nag-utos na maambab lalaki mahalay pag mahaba ang buhok, do you mean Jesus Christ himself will wear a long hair? Eh, hindi pwede. Kasi sabi ni Jesus Christ mismo, dos 20. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw ay nagnanakaw ka. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalon niya ay nangangalon niya ka. Ikaw na nagsusuklab sa mga Diyos-Diyosan ay nananakawan mo ang mga templo. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga hentil dahil sa iyo. Pwede ba naman yung ikaw ang nagtuturo? Ikaw hindi ka susunod sa pinuturo mo. Sinusumbatan ni Kristo. Sinasabi mo sa iba, wag mangalon niya, ikaw nangangalon niya ka. E ibabalik natin sa kanya yun. Sabi mo, Panginoon, mahalay ang lalaki, mahaba buhok, ba't ikaw mahaba buhok mo? Ay sasagot ang Panginoong Jesus. Ang sagot, hindi naman ako yan eh. Ginawa lang ng mga pari yan, hindi naman ako nakita ng mga pari, kaya hindi ako yan. Oh. Yun ang sagot ni Jesus Christ. Kanina, binabati ko si pastor namin. Ha? LCD po ba kayo? Ito ba naka-televise, Ate Cynthia, yung secretary doon sa Makati. Ako nandito, mga Prex Katoliko, member ako ng Mariology, 2 times Prex, 2 times, no? Ako nandito ako para magkaroon ng kaalaman sa Panginoon at nagtataka ako bakit sa pag-anib ko sa Katoliko, ang buhay ko hindi nagbabago. Hindi nagbabago ang buhay ko. Dasal ako ng dasal, wala rin nangyayari sa buhay ko, sakit ang nararamdaman ko, ang nakikita ko sa kapwa Katoliko ko, puro mga hindi rin ng pagbabago, gano'n. Dito, wala ko nakita, mga tao rito, nakita ko mga halos mababait sila. Ngayon, ang tanong ko ho, ito ho, Mother Mike, televise ito, baka magagalit. Isa ako sa nagbigay ng pera, almost 5,000 pesos ang na-donate ko sa'yo. Because of your good motivations, you were motivated spiritually. Yun pala mali. Kanina nabasa ko sa dyaryo, today is June 7, you will be charged of economic sabotage. If I am not mistaken, no? I read that newspaper. Ngayon, Brother Mike, maawa ka naman sa amin. Kung maaari sana, ibalik mo ang pera namin. Mahal ko ang ating Panginoon, ang buhay ang ating Panginoon. Ewan ko kung sino ang Panginoon mo. Natututo na ako. Ngayon, Brother Eli, nung pumasok ako sa Consiglio House noong last Tuesday, dahil wala ka ng doktrina, no? Tumalibutan ako dahil maraming mga santo. Kulang ipakwil na ako, wala na akong kaibigan yata. Pero hindi ako manghihinayang na mawala sila eh. Dahil ako, ang taong kahit ako mag-isa nag-excursion. Nakilala kita sa television for 2 years, ting gabi. Ngayon, dahil teacher ako, doctor of psychology ako, no? Ang show mo hapon. So, nasa office kami, nasa school ako, nagtuturo ako. Actually, may mga estudyante ako dito. Ang inaano ko ngayon, no? Dito sa bagong ang dating daan, ang tanong ko ho ito, no? Halimbawa, ako, namatay. Ano mo namatay ako? Ako ba dadalhin pa sa simbahan ng mga kamag-anak ko? Kasi ang kamag-anak ko, puro Katoliko. Pero ako ang financer, no? I hold my own sa Holy Cross. Ako ang financer, kahit may telebikes, ako nagpapakain sa kanila. No? Talaga, ang ugali ko, hindi po nawawala, naninigarilyo pa rin ako. Yung pala, bawal sa yung manigarilyo. Kaya yung iba kong kasamahan, natatakot pumasok sa inyo,
Dahil maraming bawal. Kaya wala naman akong absent sa base ng doktrina ninyo. Gusto kong malaman, at kaya nagpapasalamat ako sa mga speakers nyo, si Sister Luz, saka yung maputi na lalaki, yung mataba. Oo. Marunong magsalita, marunong magpaliwanag, at busog ako ng sopas. Nimiss ko. Kaya ngayon, umasa kayo na sana loobin ng Panginoon, ya marunong na ako dating daan. Loobin sana ng Panginoon na magbago ko. Kahit wala naman pong, there is always room for improvement. I hope so. I do hope that also. Kasi ang Diyos po, pag siya na ang nag-intervene, kahit ayaw mo, magbabago ka. Nakasulat po yun. Sa 16:9 ng the book of Proverbs, ganito po nakasulat. Sa isang relihiyon na hindi kayo nagbabago, ang ibig sabihin, kumbaga sa sabon, walang whitening power. Yung isang hasaan, hinahasa mo yung iyong kutsilyo, ayaw tumalas. Hindi yung kutsilyo may diferensya, yung hasaan. Tandaan niyo po yun. Naglalaba ka, ayaw pumuti, ang may diferensya yung sabon. Ano ho? Ganon din naman, nagre-release yung kaayaw kang bumuti, ang may diferensya yung religion mo, hindi ikaw. Kaya ngayon mga Katoliko, baka naka-flash to, mga Katoliko, kaya hindi pa nakikita ng Panginoon ang ating panalangin, based sa doktrina, dahil ang puso natin marumi, pag marumi ang puso mo, marumi din ang bibig mo, dila mo, kaya ang dila nagsasalita, natural, may alapaap na nakaharang sa Panginoon. Opo, tama po yan. Salamat din po. Yung natutuhan ko teka muna, basahin natin yung talata, hindi nabasa. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ayun. Ang puso ng tao, it is the heart that plans our ways, but it is God who directs our ways. Pagka siya nag-direct, tiyak na matutuwid na. Pagka hindi matutuwid, hindi Diyos ang direktor. Pag ang direktor ang Diyos, yun matutuwid po tayo. Hindi pwedeng hindi. Ako po bagong anig sa Iglesia ng Diyos. Ngayon po, nung nakita ko ng aking kapatid, kasi po, born again yun sabi sa akin, ate, bakit ganyan ka ng kalosya ngayon? Hindi ka katulad ng dati. Kasi nga po, hindi nga ako nag-lipstick, wala na ako lahat. Kung hindi bale, basta naman kalugod-lugod ako sa panin ng Diyos, sabi ni Brad Eli, ganun daw Ang sabi niya, huwag kang masyadong kalulong kay Brad Eli kasi si Brad Eli ay dogmatic. Sabi ko, ano rin sabi niya dogmatic? Ayaw ko masabi na dogmatic daw yun. Sabi ko, siyempre po, nasaktan ako. Saka sabi niya, ate, huwag kang sumunod sa sinasabi niya. Sabi niya, kasi yung kaayusan nyo ngayon, yun sinusunod yun nung panahon pa, yung kultura nung araw, hindi rin dapat nang sundin sa ngayon. Sabi daw din ng Kultura lang. Pagka-kultura hindi dapat sundin. Pero hindi yung kultura yan. Doktrina ng Biblia yan. Ang babae gumayak ng mahinhing damit, may katimtiman at inahon. Nakasulat sa unang Timoteo 2:9. Hindi yung kultura yun. Kasi gagamit lang amo kayo ng terminology, hindi nyo pa alam ang gagawin. What do you mean by culture? Culture is different from doctrine. Ang culture, yung kinaugalian ng isang bansa, yun ang kultura. Yung ugali ng bansa, pambansang kaugalian. Halimbawa, kultura ng Pilipino na marunong magmano sa mga magulang, kultura yung pambansang kaugalian ng Pilipino. Pero hindi doktrina yun. Ang kasalanan, may mga bansa, hindi nagmamano, nang hahalik naman. Di ba? Yun ang kultura nila. Iba ang culture sa doctrine. That is a biblical doctrine. That in like manner, women shall adorn themselves in modest apparel with shamefacedness and sobriety, not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array. 1 Timothy chapter 2 verse 9. That is a part of the gospel, a part of the New Testament, and that is not a culture. Isa pa po. Yung pa nga daw po, kasi paniwalang-paniwala daw kasi hindi naman daw kayo nag-aaral sa mga Bible school. Sa Bible school, ang karunungan ng Diyos. Pakinggan nyo sa 19:11 ni Mateo. Datapwat sinabi niya sa kanila,
hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Matatanggap ba ng lahat ang kaalaman mula sa Diyos? Hindi matatanggap ng lahat ang pananalitang ito, maliban na niyaong mga pinagkalooban. Kaloob po yan, di pinag-aaralan sa eskwela yan. Yung kaalaman sa Biblia, hindi ko pinag-aaralan sa eskwela. Kaloob ho ng Diyos yan. May patunay ba tayong kaloob yan? Basta. Verse 11. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Kita nyo, datapot sa kanilang nangasalabas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga. Upang kung magsitingin sila'y makakita at huwag mamala. At kung makinig sila'y makarinig at huwag makaunawa. Kita nyo, kaloob yan eh. Hindi naman pinag-aaralan sa eskwela yun eh. Kaya yung nag-enroll sa Bible school to have or to attain biblical understanding, they are short of biblical understanding because they did not understand that biblical understanding doesn't come from Bible school. Comes from God. Yun ay kaloob. Kaloob. Gift. Hindi pinag-aaralan yun. It's a gift. Ang katunayan niya, hindi nga iniisip yun eh. Iniisip mo ba yun? Ubusin mo ang isip mo, malulugaw ang isip mo. Hindi mo maiisip yun. Pakinggan nyo. Ang kaloob, hindi iniisip. Efeso, ganito ating mababasa. Ngayon, sa mga pangyarihang gumawa ng lubhang sagana, ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Sinong gumagawa? Higit sa ating hinihingi at iniisip. Kung hindi mo iniisip, pag siya nagbigay, kahit hindi mo iniisip eh. Meron ba tayong patutuo? 21:13. Ito'y magiging patutuo sa inyo. Ano yun? Pagtibay nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot. Sino may mga oral ng Diyos? Pagka tinatanong, ayaw ng Diyos mag-isip ng sagot? Biro mo, tatanungin mo, hindi nag-iisip ng sagot. Ang katunayan, hindi pa tapos yung tanong mo, may sagot na. Eh, bawal mag-isip ng sagot eh. Ulitin natin. Pakinggan nyo. Ito'y magiging patutuo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalis. Okay kayo? Ayaw ng pag-isipin ng Diyos eh. Bibigyan ko na lang kayo ng bibigat karunungan, hindi masasalangsang mga kaaway nyo. Subukan nyo. Hindi ba? Dito ba, sumusunod ba tayo sa utos ng Diyos? Hindi tayo nag-iisip dito. Hindi, automatic yun eh. Parang computer, pag nag-iisip ba yung computer, nakaano na yun, encode na yun dun. Pag piling-piling sa umpisa, diretso na yun. Tingnan yun. Meron ba outline yun? Meron ba tayong kodigo ron? Inisip ba natin yun? No, diretso yun. Pagka nilagay mo yung password, enter password. Sana, dadagdagdag na yung computer. Ganun. Yung mga ngaral ng Diyos, ano yun, para yung robot na dinidiktahan ng Espiritu ng Diyos, di nag-iisip yun ng pansariling kaisipan. Sapagkat ang Diyos ay nakapagbibigay ng higit sa ating hinihingi at iniisipan, sabi ni Pablo. Kaya po, ba't ano ba yung sinasagot ko? Hindi ako nag-aaral sa Bible school. Karangalan ko nga yun eh. Eh, sino ba nagtuturo sa Bible school? Sino tuturo lang? Mga professor tao yun eh. Nagtuturo yun eh. Wala naman espiritu ng Diyos doon eh. Oh. Bakit? Yung nagtuturo ka, sabi-sabi, accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Doon ang galing sa mga Bible school yun eh. Personal Lord and Savior. Asa sa Biblia yung salitang personal Lord and Savior? Kaya sa Biblia, personal Lord and Savior. How can Jesus Christ be a personal Savior to you?
When He is not saving you personally, He will save the church. He is a congregational Savior, not a personal Savior. Oh, saan mo kinuha yung personal Savior mo? Personal Savior. Personal Lord? No! Jesus Christ is the Lord of Lords. He is not a Lord, personal Lord. Wala, mga English pa naman ang ginagamit ninyo. Personal Lord. Iba yung personal Lord kaysa sa Lord of Lords. Si San Pedro nga, saka si San Juan saka si San Andres Oh. Hindi yung San Andres Bukid, si San Pedro at San Juan, saka si San Andres sa Biblia. Nag-aral ba sa Bible School yan? Ang pinag-aralan nun, maghayo mo ng lambat saka mangulo isda. O, nung kailangan tawagin ni Kristo, pinag-aral ba ni Kristo sa eskwela? No. Basta't ang ginawa ni Kristo, hiningahan niya lang. Hiningahan lang. Sugo ka na. Kaloob yun Hininga. Kasi yung mabasa, ba't kayo nagtatawa? Hiningahan lang yun, hindi nag-aral sa eskwela yun. Basta, pakinggan nyo. Nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya. At sa kanilang sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung paano ang pagkasugo sa akin ng Ama, paano ang pagkasugo sa akin ng Ama, ganyan naman, sinusugo ko kayo. Ito mo, naging sugo sa hinga. Pagka nakahinga sa'yo si Kristo, totoo. Sugo ka. Baka hihinga sa'yo, si Kristo mabaho hininga. Talagang maniwala ka, impyerno, pupuntahan ng mga akay mo. Itong tunay na Kristo ng Biblia, hiningaan yung mga apostol. Sinugo. Ano sinabi ba? Puto muna kayo sa Bible School, mag-alkaili ka, saka philosophy, saka Latin Pagkatapos ng 12 taon, saka kayo bumalik sa akin. At gugupitan ko yung inyong ulo ng tigkakapiraso rito. At doon pa lang kayo magiging sugo. Ganun ba? No. Hindi ganun si Kristo. Pasensya na kayo kung may tinatamaan, Nasagot ka kasi, hindi naman sa eskwela na kinukuha Saringan nyo, sahog. Susumpuan ang karunungan. At saan naroon ang dako ng pagkaunawa? Asan yung unawa? Asan ang karunungan? Tinatanong ng Diyos mismo. Asan? Sige, sumagot kayo, asan? Nandito mo sa amin. Sa Baptist Theological Seminary. Sagot, Baptist. Andito mo sa amin. San Jose Seminary. Sagot kayo. Pag-agawan nyo kung asan ang karunungan. Ang Diyos kung nagtatanong, sino ang sasagot? Pag ang Diyos ang nagtanong, walang pwedeng sumagot. Diyos din ang sasagot. Sabi ng Diyos, saan naroon ang karunungan? Saan ang dako ng pagkaunawa? Ano ang sagot ng Diyos? Tuloy, hindi nalalaman ng tao ang halagang niyaon. Ni nasusumpungan man sa lupain ng may buhay. Ito mo, asan? Asan ang karunungan? Hindi nalalaman ng tao halagang niyaon. Hindi nasusumpungan nyo sa lupain ng may buhay. Nandito ba sa mundo yun? Wala sa lupain ng may buhay. Lalo na wala sa Mars. Lalo na rin sa Mercury. Saan mo hahanapin nyo? Kahit mag-cosmonaut ka, kahit mag-astronaut ka, kahit anong not ang pag-aralan mo, hindi mo makikita yung karunungan ng Diyos. Wala sa lupain ng may buhay. Oy, asan? Sa akin. Sabi mo ka ng liman, wala sa akin. Sa akin. Sinabi ng dagat, pati dagat sumagot, wala sa mga mata ng lahat na may buhay. Pati yung mata ng agila, hindi nakikita yung karunungan. Alam niyo, yung mata ng agila, it's a wonderful eye. Bakit? Kung yung taas ng agila, kita-kita yung sisi, kung saan dadagitin, hindi yung sisi. Napaka-sharp mga mata ng agila. Pero, hindi nalalaman ng mga may buhay, pati ng mga ipon sa impapawid. Asan yun? Tuloy. Paano ka magkakaroon ng karunungan na yun? At saka nung unawa na yun? Papasok ka sa seminaryo? Pakinggan nyo. Pakawikan. Sa dagat yun, kahit magsimang ka. Kahit ikaw mag-flight stewardess, wala sa ibon sa impapawid yun. Diyos lang ang nakakaalam ng karunungan na yun at yung nakakaunawa nilang Diyos. Meron lang binibigyan nun, hindi lahat.
Kaloob yun eh, kaloob. Hindi lahat pwede makatanggap nun. Sabi ni Kristo, hindi matatanggap ng lahat ng pananalitang ito. Maliban yun mga pinagkalooban. Ano ang sabi ng Biblia pagka mayroong anong karunungan na yun? Pakinggan nyo sa 3 ng Kawikaan. Ang tao nakakasumpong ng karunungan, ang tao na nagtatanong ng kaunawaan. Blessed is the man that findeth wisdom and the man that getteth understanding. Napakapalag na tao nun. Ngayon mo makita, hindi mo mabibili, hindi mo makuha sa ilalim ng lupa, wala sa dagat, wala sa intapawid. Diyos lang ang nakakalag, meron ka. Ba, napakalaking bagay mo. Mapalad ang tao, nakakasumpong ng karunungan, ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Sa eskwela ba na ako ngayon? Pakinggan mo sa 4:13 ng gawa ng mga yan ay umi-epekto sa kabuuan ng ating. Naalis yung kanyang dating katangiang maluwalhati ng magkahinakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang lahat ay nagkakala, hindi umabot doon sa kaluwalhatian ng Diyos. They came short of the glory of God. Yung bang dating kalagayan, hindi pwede si Pedro. Walang pinag-aralan si Pedro. Si Juan, ganun din. Yung Andres, we were separated from the life of God. Yun ba after their own image? Bigyan ko kayo ng isang bihig at karunungan hindi masasalangsang ng lahat ninyong kaalit. Kaya maaaring yung tinutulungan siya, nasa kanya. Di ba ang pinakamagandang ebidensya? Sa pagpapakita na kaya ang siya isang tao yan ang kaluluwa. Tataksin niyo ba? Bagaman ang ating pagkakasama, paginanan ng kahina. Patanda na siya, pabudda siya. Bagaman ito paud na. Sige, Soriano, dogmatic yan. Hindi niya malaintindihan sinasabi niya, dogmatic. Ano ba yung dogmatic? Baka po mo nakarinig ka ng dogmatic kaya akala mo galing sa aso yun, ha? Dahil may dog. Pagka sinabi ba ang hotdog, hindi sabihin mo, nalalaman ng kaluluwa. Ang things beyond the senses. Sabi sa akin yung dogmatic. Kaya at Mindanao. Yung matatakaw ng ikaw. Yung katawan natin. Hindi na lang po yan sa atin. Yung matatakaw. I'm not teaching dogmas. I'm teaching doctrines of the Lord Jesus Christ as it was commanded in the gospel. Ang sabi sa gospel, make disciples of every nation, teaching them whatsoever all things that I have commanded you, and lo, I am with you even up to the consummation of the ages. Yung tinuturo ko, yung aral ni Kristo. Pero dogma, wala kami nun. Para tawagin akong dogmatic. Ang dapat tawagin dogmatic, yung mga pastor matatakaw sa abulo, ang tawag ng Biblia, mga asong matatakaw. Aalisin yung mali ba? Kanilang lilingon, matik-matik at saka automatic. Kaya mga dogmatic, yan o. Wala pa akong alam na report sa lahat ng medical journal worldwide. Ang ating tinuturo, doctrines, not dogmas. Ang mahilig sa dogma, yung mga dogmas. Ano may sense of touch, sense of hearing, sense of smell, sense of taste, at saka sense of... Yung puppy love. Akala nung araw yung puppy love, pagmamahal ng tuta. Wala Diyos, wala kang lupay ng may buhay, o ay asan. Sinabi ng kalaman, at saan naroon ang... Marami ko katimporaryo rito, no? Alam niyo eh. Puppy love nga ba yun? Oh, I guess they never know. Hindi naman yata yun eh. They say, they say, we are to really be in love. They say that love's a word we only said, but can't begin to know the meaning of. Yung mga papila, basta yung mga tuyak na yun. Akala mo ba, pag nasabing papila, may kinalam na sa ako. Ano kailangan tawagin ni Cristo? Pinag-aral na Salitang, yung pap, hindi aso yun. Pap, ang ibig sabihin bata. Young. Kaya, puppy love,
Hindi, panibig ng aso tuta yun. Ba't mo ako tatawagin dogmatic, ha? Ang matik-matik. Alam niyo yung sinasabi nila, kulto. Anong kulto? Ang kulto hindi base sa Biblia. Wala kang maririnig na programa kung magsabog ng sita sa ere kasi kami ng sinasabog ng kalatinturan ito. Sa Biblia nang gagaling. Wala tayong dogma, wala tayong tanumang mga pinagsunod sa Biblia po nang gagaling. Siya para sa mga kita na nakikipaglaban sa kaluluwa. Mga minamahal, ipinarapan niya. Ano yung mali ka eh? Paano magiging tao si Kristo? Tao si Kristo. Kung naman isa, mas dakila pero yung propeta niya kay Kristo, Calvary. Yung propeta namin si Kristo, nabuhay na yung propeta mo. Ngayon, dulo pa, katapos dakila pa yung propeta. From the life of God. Yun ba atin our Nakapilihan. Gusto ko lang po sanang meron pong sinasasabing isang taga-pakinig niyo. Ako po ay asawa ng isang kapatid po. Ngayon po, may tsahin po ako, taga-pakinig niyo. Tumahanga daw po siya sa inyo. Kaya lang, meron lang daw po siyang hindi nagugustuhan sa inyo. Hindi naman lahat nagugustuhan talaga. Ano po, yung matalas po niyo na pagsasalita. Kasi si Pablo matalas din magsalita eh. Pakinggan niyo. Sapagkat bagaman ako'y magaspang sa pananalita, gayon may hindi ako sa kaalaman. Pablo, sabi niya, bagaman magaspang ako kung magsalita, hindi naman ako magaspang sa kaalaman. Tanyo, lapat na lapat sa akin yung talata. Magaspang ako magsalita. Inaamin ko yan, magaspang ako magsalita. Pero hindi ako magaspang sa kaalaman. Dahil pagdating sa kaalaman, pag hili-hilirahin niyo lahat ng pastor sa Pilipinas, hindi ko aatrasan. Brother, hindi kayabangan nyo, no? Brother, pwede mo bang hiling na sana maiplas ito sa TV kasi lagi po siyang nanonood. Kaya niyo sa lunes ay mapapanood nyo ito sa TV. Kasi sabi po niya, kung makakausap lang daw po kayo, sasabihin daw po niya sa inyo. Hindi ko kasi pwedeng baguhin yun eh. Alam nyo, ang karamihan sa mga ngaral ng Diyos, matalas magsalita eh. Pakinggan nyo sa 4:12, ang dahilan ganito eh. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, at matalas kaysa alinbang tabak na may 2 talim. Pag ang mga ngaral nagsasalita, hindi matalas, hindi salita ng Diyos ang sinasabi mo. Kasi ang salita ng Diyos, matalas kaysa alinbang tabak na may 2 talim. Sharper than a 2-edged sword. Di matalas talaga. Tatalas ang dila mo pagka sinasabi mo salita ng Diyos. Kaya si Pablo, kung tagurian, magaspang magsalita. Inamin naman niya, pero bagaman magaspang ako sa salita, hindi naman ako magaspang sa kaalaman. Maraming salamat din po. Magandang gabi po. Isa lang po yung katanungan ko. Ano po ba yung tinatawag natin Espiritu Santo? Alam mo, ang Espiritu Santo kasi kapatid, meron isang being o kalagayang tinatawag sa Biblia ang Espiritu Santo. Meron siyang, sabi nga ng Katoliko, may persona siya. Meron siyang being. At yung Espiritu Santo, kasama ng Diyos yun sa umpisa. Sabi dun sa Genesis 1:1 hanggang 2, nang pasimula, lumikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa, walang anyos, walang laman. Ang kadiliman, sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos sumasa ibabaw ng tubig. And doon ang first mention ng sinasabing Espiritu ng Diyos, Genesis 1:2. Ang tanong mo, ano yun? Isang Espiritong banal. Definitely speaking, isang Espiritong banal, Espiritu ng katotohanan. Sa 16:1, ganito ang nakasulat. Gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Tinatawag sa Biblia na Spirit of Truth, Espiritu ng katotohanan. Ngayon, dito doon, Espiritu ng katotohanan, Comforter, yung Paraclete na tinatawag, mga aali, yun ang mga sinasabi sa kanya. Pero one thing is sure, galing siya sa Diyos. Kasi sabi sa Biblia, 19 ng Hebreo ganito. Bukod dito, tayo na nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo parusahan at sila'y ating iginagalang.
Hindi baga lalong tayo pasasakop sa Ama ng mga Espiritu at tayo mabubuhay? Yung Ama, tinatawag siyang Ama ng mga Espiritu, Father of Spirit. Therefore, logically, yung Espiritu Santo galing sa Kanya. Bali follow up lang po. Bali tinatawag na rin po natin Diyos yung Espiritu Santo. Hindi natin tinatawag na Diyos ang Espiritu Santo, kundi ang tawag natin na Espiritu Santo. Yung mga pastor na kung tawagin na Diyos Espiritu Santo, wala sa Bibliang nakasulat na Diyos Espiritu Santo. Ang nakasulat sa Biblia, Espiritu Santo. Sabi ng Biblia, wag natin siyang dadagdagan kahit isang salita, kahit tuldo, kahit kudlit. Kaya hindi ko masabing siya ay Diyos Espiritu Santo. Sapat na, sabihin natin yung nakasulat na siya ay Espiritu Santo. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Hindi mo. Lahat po ba ng bagay alam ng Diyos? Meron hindi siya alam. Kasi pag sinabi mo lahat ng bagay alam ng Diyos, para tayong pinaglalaroan ng Diyos pag gano'n. Hindi ko ganun Kasi biro mo alam niya na pala lahat ng bagay, ba't sinusubukan niya pa tayo? Yung sinubukan niya si Abraham, ihandog mo yung anak mo si Isaac, biro mo naman yun? Ang tindi naman yun? Siyam na taon na siya, wala pa siyang anak na kay Sarah. Tagal-tagal na hinintay si Isaac, nawala na nga ng pag-asa si Sarah. Naku, hindi na ako magkakaanak, mabuti tayo, sipingan mo na yung alila natin si Hagar. Nakumbinsi naman ni Sarah si Abraham, sinipingan si Hagar, nagkaanak si Ismael. Akala ni Abraham ngayon, doon na dadami lahi niya. Nung dumating yung anghel, sabi ng anghel sa kanya, sabi, Abraham, hindi kay Ismael manggagaling ang binhi mo. Manggagaling sa'yo kay Sarah. Kaya ngayon, sa kanya siya, nagtitiwala sa Diyos, hintay. Hanggang nung nilipasan na si Sarah, menopause na. Siya rin, menopause na rin. Kasi ang lalaki nagme-menopause din niya. Scientifically speaking, pati lalaki nagme-menopause. Pareho na sila nagpas na sila sa menopausal period. Kasi wala nang anak, wala sila anak. Dumating salita ng Panginoon minsang tanghali. Sa susunod na taon, babalik ako, magkakaanak si Sarah na isang lalaki. Natawa naman si Sarah di sa kubo. Kasi nagalit pa nga yung anghel. Ba't napatawa ka, Sarah? Meron bang mahirap sa Diyos? Sa susunod na taon, babalik ako, magkakaanak ka. Nagkaanak nga. Sa kanilang katandaan, nagkaanak si Abraham. Ngayon, lumaki-laki ng konti itong anak na tagal-tagal nilang hinintay. Sabi ng Diyos, Abraham, magtindig ka ngayon. Ihandog mo sa akin ang iyong anak na si Isaac. Matindi yun. Bakit? Pili mo ka isa-isang anak mo, tagal-tagal mo hinintay, tapos hihingi ng Diyos. Pero kung sa'y mananampalataya, alam niya ang Diyos hindi gumagawa ng walang bagay na walang kwenta. Nagtindig si Abraham, dinala si Isaac sa bundok ng Moria. Naglagay na lang mga parikit. Kaya nung papatayin niya na si Isaac, sabi ng Panginoon, Abraham! Hindi ko na ikukwento, babasahin ko na, masailan itong bahagin ko Basa. At sa kanya sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata. Bakit? O gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Kailan? Talastas ko ngayon. Hindi kahapon. Alam ba niya kahapon? Isa pa po. Kasi kung alam niya na, ba't naman ginagano niya si Isaac ay si Abraham? Alam na pala naman ng Diyos magtataranta dito yung demonyo. Ba't naman ginawa pa itong impactin to? Alam ba ng Diyos? Ang alam ng Diyos ang gagawin niya, hindi gagawin ang gagawa ng gano'n. Hindi yun ang expectation ng Diyos. Pero kung mo binigyan ng free will ang anghel, binigyan ng free will ang kerubin, binigyan ng free will ang tao, pwede kang gumawa against God's will. At yun ang hindi alam ng Diyos. Hanggang hindi mo dinidesisyon na susunod ka o kaya liliko ka, hindi niya pa alam. Kasi ipinagpaubaya sa'yo yun. Hindi niya pinakikialaman yun. Nasa iyo, desisyon mo ron. Samantalang hindi ka nagdidesisyon,
Hindi niya pa alam kung susunod ka o hindi. Eh, nung mag-decision si Abraham, sumunod siya. Sabi kay Abraham, huwag mong buhatin ng kamay mo sa bata, talastas ko ngayon na ako'y iniibig mo sa parang hindi mo isinaisakin ng iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Ayun, yun ang sagot sa Biblia. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.